Welcome back! Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Jack the Giantslayer. Ito ay isang fantasy adventure na pelikula. So sit back, relax and enjoy. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Jack ang nakatira sa isang bahay na kasama ang kanyang ama. Ang bata ay mahilig magbasa ng kwento tungkol sa mga higante na madalas ikwento ng kanyang namatay na ina. Pagkalipas ng 10 taon, iladala si Jack ng kanyang tito sa bayan para ibenta ang kanilang kabayo. Habang nasa bayan, siya'y agad na na-distract nang makita ang isang chatro. Kanilang sinasadula ang kwento ni King Eric at mga higante. Habang siya'y nasa loob, nakita niya ang isang magandang babae na nasa audience. Sa kalagitnaan ng palabas, may 3 lalaki ang lumapit at inumpisahang bastusin ang babae. Sinubukan niyang pigilan ang 3 subalit siya'y nasuntok sa mukha ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagdepensa sa babae. Humingi ang 3 ng paumanhin dahil ayaw nila ng gulo at sila'y napaluhod nang makitang umakyat si Princess Isabel sa isang kabayo. Nalilito si Jack sa mga nangyayari at nang siya'y lumingon, agad siyang sinabihan ng isa sa mga royal guard na lumuhod. Pagkatapos ng palabas, kanyang na-realize na nawawala na ang kanyang karitela. Sa kabilang banda, si Roderick at Wick ay nag-uusap tungkol sa gaganaping kasal nila ng prinsesa. Nakasalubong nila ang isang monk ngunit hinayaan lang nila itong makadaan. Sila'y nakarating sa loob ng kwarto kung saan nila tinatago ang mga magic relics. Agad na sinuri ni Roderick ang lugar at na-realize na ninakaw ang tinatagong magic beans ngunit naiwan ang korona ni King Eric doon. Inutusan niya si Wick na isara ang gate ng syudad at hanapin ang monk. Na-realize ng monk na siya ay hinahanap ng mga kawal. Nakita niya si Jack na nagbebenta ng kabayo. Inalok niya ito ng 10 tanso at masaya naman itong tinanggap ni Jack kung ang monk ay meron lang sanang dalang pera. Dahil dito, inalok niya si Jack ng mga daladalang beans bilang kolateral. Hindi ito nagustuhan ni Jack kaya sinabi niya sa bata na ito ay mga holy relics na pwede niyang dalhin sa kumbento at ipagpalit ito sa malaking halaga ng pera. Idinagdag pa ng monk na huwag niya itong iwawala at huwag itong basain. Tinanggap ni Jack ang alok at umalis na ang monk dala ang kanyang kabayo. Nang makabalik, si Jack ay pinagalitan ng kanyang tito nang hinayaan niyang bilhin ng kabayo kapalit ng mga beans. Sa sobrang galit, itinapon ng tito ni Jack ang mga beans at sinabing siya ay pupunta sa bayan para ibenta ang mga natitirang ari-arian. Sinubukan siyang pigilan ni Jack ngunit hindi siya nagpapigil sa binata. Samantala, si Isabel ay pinagalitan din ng hari nang umalis ito sa palasyo na hindi kasama ang mga kawal dahil siya ang susunod na reyna. Tinanong niya ang ama kung bakit niya kailangang magpakasal sa hindi niya naman mahal at doble ang edad sa kanya gaya ni Roderick. Nakiusap si Isabel na hayaan siyang maglibot-libot sa kaharian ngunit hindi siya pinayagan ng ama. Sobrang disappointed si Isabel at nang dumating ang gabi ay muling sinuway ang utos ng hari. Si Jack ay nag-aalala sa kanyang tito nang biglang bumagyo. Samantala, ang prinsesa ay naliligaw nang makita niya ang sinabit na ilaw ni Jack at sinundan ito para makisilong. Habang si Jack ay naghahanda ng lumabas para hanapin ang tito, biglang kumatok ang prinsesa sa pintuan ng kanilang bahay. Inanyayahan niya itong pumasok at silang dalaway nag-usap habang ang lupa sa ilalim ng bahay ay napupuno na ng tubig at malapit nang maabot ng isang magic beans. Si Jack at Isabel ay nag-usap tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran. Sinabi niya sa babae na nakipag-away siya para depensahan ang karangalan ng prinsesa sa bayan habang ang dalaway nagkukunwaring hindi kilala ang bawat isa. Tinanong ni Jack kung ano ang kanyang tinatakasan. Sumagot si Isabel na naghahanap siya ng bagong karanasan. Careful Jack, baka ibang karanasan ang nasa isip mo. Si Jack ay lumuhod habang siya ay nakatalikod at pinakitang kilala niya ang prinsesa. Tinatayo siya ni Isabel at pinasalamatan sa pagtanggol sa kanya sa bayan. Ang mga beans ay nagsimula ng umusbong ngunit wala pa rin kaalam-alam ang dalawa. Binigay niya ang libro tungkol sa mga higante at sinabing sana'y matagpuan niya ang kanyang hinahanap. Nagsimulang umalog ang bahay at lumabas ang higanting sanga mula sa sahig papunta sa kalangitan. Si Jack ay tumilapon sa labas habang si Isabel naman ay natrap sa loob. Napasama ang bahay sa tumataas na beanstalk at si Jack ay tumalon pabalik upang tulungan si Isabel. Ang bahay ay pataas pa ng pataas habang sinusubukang makapasok ni Jack sa loob. Binuksan ni Isabel ang pinto at hindi sinasadyang naitulak si Jack pababa ng beanstalk. Maswerteng nabuhay si Jack sa pagkahulog ngunit siya'y nawala ng malay. Nang sumunod na araw, ginising siya ng hari at tinanong kung bakit niya hawak ang bracelet ng anak. Si Jack ay nakilala ni Elmont mula sa palengke at hinayaang magpaliwanag sa kung anong nangyari. Siya ay nag-volunteer na sumama para hanapin at iligtas ang prinsesa. Maya-maya, ang grupo ay makikitang umaakyat na sa beanstalk. Klarong may ibang pakay si Roderick kung bakit siya sumama. Sila ay nagpatuloy sa pag-akyat sa higanting tangkay sa gitna ng malakas na ulan. Sa sumunod na araw, sila ay nagising at na-realize na narating na nila ang tuktok ng beanstalk. Dahil ang prinsesa ay wala na sa bahay ni Jack, pumasok sila sa mundo ng mga higante para simulan ang paghahanap. Habang ang mga fowl ay nagsimula ng maghanap, pinatigil ni Roderick si Jack at nagbanta kung hindi ibibigay ang natitirang magic beans. Binigay niya ang pitaka at pinagbanta ang huwag magsusumbong. Patagong inilatay ni Jack ang isang magic bean sa kanyang lapit. Nahanap nila ang palatandaang iniwan ni Isabel. Sinundan nila ang mga marka at nakita ni Jack ang librong binigay niya sa prinsesa at sinabi sa grupo na siya ay may pinagtataguan.
Nakita nila ang ilang putol na sanga at ipinilagay na siya ay kinuha ng isang higante. Inutusan ni Elmont ang mga kawal na hatiin sa dalawa ang grupo. Nahanap nila Jack ang ilang tupa at sinubukan itong hulihin nang biglang matapakan ng isang trap. Sinubukang putulin ni Elmont ang lubid nang mapansing mayroong paparating. Nang sila'y makatakas, dali-dali silang nagtago sa paparating na higante. Kinain nito ang tupa ng buo at nahanap ang isang nagtatagong kawal. Sinubukan ng lalaking tumakbo ngunit agad siyang nahuli ng higante sa ilan lang na paglukso. Habang ito ay naghahanda ng kainin ang kawal, tumakbo si Elmont papunta sa higante at sinaksak ito sa paa ngunit ito ay walang nagawang pinsala. Pareho silang kinuha ng higante at umalis na sa lugar. Patago siyang sinunda ni Jack at siya'y nakarating sa syudad ng mga higante. Samantala, ang kabilang grupo ay nakarating sa isang talon. Nilinlang ni Roderick ang isang kawal at itinulak ito sa bangin. Biglang nagpakita ang isang higante at kinain si Wick. Isa pang higante ang lumabas ngunit kaagad niyang nakuha ang makapangyarihang korona sa tamang oras at nagawang mailigtas ang sarili. Gamit ang kanilang orasyon, ang mga monghe ay gumawa ng korona mula sa puso ng higante upang mautusan silang bumalik sa itaas. Si Isabel ay ginawang bilanggo ng isang higante at nagtanong kung paano siya nakarating sa kanilang mundo. Kanya ding tinanong kung mayroon pang ibang taong nakaakyat ngunit sumagot siyang mag-isa lang siya doon. Alam na may dalawang ulong higante na si General Fallon na si Isabel ay inaapo ni King Eric. Siya'y pinakita sa iba pang mga higante at sinabing nagbalik na ang mga tao. Biglang dumating ang isang higante habang dala-dala si Crow at Elmont. Ang general ng mga higante ay nagsimulang magtanong sa dalawa. Nang si Crow ay sumalungat sa hinihingi ng higante, siya'y kinain ng buo. Ang general ay nagbanta kay Elmont na kakainin niya si Isabel kung hindi siya sasagot ng tama nang biglang nagpakita si Roderick habang suot ang korona ni King Eric. Ang lahat ay napaluhod sa kanyang harap pati na ang leader ng mga higante. Masaya si Elmont na siya'y dumating ngunit hindi siya pinansin at kinuha ang trono. Silang dalawa ay hindi makapaniwala nang inutusan ni Roderick ang mga higante na lumaban para sa kanya bilang kanilang hari at sakupin ang mundo bilang kanyang hukbo. Sinabihan niya ang mga higante na maghanda sa pakikipagdigmaan sa susunod na umaga. Hindi ito nagustuhan ni General Fallon. Sinundan ni Jack ang paguluhan sa lugar ngunit kinailangang magtago mula sa dalawang higante. Siya'y nakapasok sa isang kwarto na puno ng mga ginto na ninakaw mula sa mga tao. Tinignan niya ang buong syudad at narinig si Isabel na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang prinsesa at si Elmont ay hinahanda na para kainin. Patagong pumasok si Jack para iligtas ang dalawa habang ang higante ay nagluluto. Hindi niya nagawang mapatakas si Isabel kaya pinuntahan si Elmont at binigyan ito ng kutsilyo. Bumalik ang higante at muntik nang mapatay si Elmont gamit ang higanteng toothpick at nilagay sila sa higanteng oven. Bago pa tuluyang maluto, umakyat si Jack para tumulong habang nagawa niya namang makawala sa masa. Biglang kinuha ng higante ang prinsesa sa hawla at hinanda ito para tadtarin. Hinuha ni Jack ang isa sa mga kutsilyo at tumalon sa likod ng higante at mabisang napatay ito. Sobrang na-impress si Elmont sa ginawa ng binata at sinabi ni Jack na alam niya ang daan para makatakas. Samantala, sa paanan ng beanstalk, ang hari ay tinanong ang isa sa kanyang mga general kung kailangan na ba nilang putulin ang beanstalk. Sila'y natatakot sa kung anong pwedeng bumaba doon. Sa kabilang dako, inutusan ni Roderick ang isa sa mga higante na bantayan ang daan papasok sa Giant Country. Sinundan nila ang ilog hanggang makarating sa dulo kung saan nila naabutan ang natutulog na higante. Nakaisip ng paraan si Jack kung paano gigisingin ng higante. Gamit ang bahay pukyutan, lumapit sila sa higante at inilagay ito sa kanyang mask. Sila'y saglit na naghintay. Nang magising ang higante, ito'y nataranta sa mga kumakagat na bubuyog at di inaasahang nahulog sa bangin. Nang sila'y bababa na, ipinaalam ni Elmont na kailangan niyang magpaiwan para patayin si Roderick. Binigay niya kay Jack ang responsibilidad na ihatid ang prinsesa. Sa paanan ng beanstalk, biglang nahulog ang higante. Nakita ito ng hari at inutusan ng kanyang general na putulin na ang beanstalk alang-alang sa kaligtasan ng kaharian. Humingi siya ng tawad kay Isabel at sinimulang sibakin ang tangkay. Sina Jack at Isabel ay bumaba na sa beanstalk at natanaw na ang syudad sa di kalayuan. Si Elmont ay patagong naghintay sa pagdating ni Roderick. Siya'y nagising nang marinig ang paparating na hukbo ng mga higante. Dumating si Roderick sa lugar at pumunta sa gilid ng bangin. Bigla siyang inatake ni Elmont at nabitawan ang hawak na beans. Pareho silang nahulog sa loob ng pasukan ng kuweba at doon naglaban. Humingi siya ng tulong sa mga higante kaya inutusan ni General Fallon ang mga tauhan makunin sila palabas. Naitulak siya sa bangin ni Roderick at halos mahulog na nang bigla niyang maagaw ang kutsilyo at sinaksak ito kay Roderick. Ang mga higante ay nakagawa ng butas ngunit hindi nagawang mailabas ng buhay ang hari. Kinuha nila ang korona mula sa ulo ni Roderick. Isinuot ito ni General Fallon bilang isang singsing at siya'y idineklarang hari ng mga higante. Sa kabilang banda, ang mga tao ay matagumpay na naputol ang isa sa mga tangkay. Sila ay kumapit ng mahigpit at si Elmont naman ay tumalon sa dulo ng stalk bago ito tuluyang maputol na habang galit na galit itong pinagmamasdan ni General Fallon. Ginamit ni Jack ang isa sa mga tangkay bilang isang lubid at maswerteng nakaligtas sa pagbagsak.
Ang dulo ng stalk na sinakyan ni Elmont ay umabot sa palasyo at nawasak ang kaunting parte nito habang siya naman ay ligtas na nakatalon sa tubig. Sobrang nalungkot ang hari sa pagkawala ng kanyang anak nang biglang dumating ang general dala-dala si Isabel. Ikinuwento niya ang mga nangyari at ang ginawang pagtaksil ni Roderick. Kinasalamatan si Jack ng hari sa pinakita niyang katapangan. Binigyan niya si Jack ng ginto at sinabing hindi sapat ang anumang gantimpala sa kanyang ginawa. Habang sila'y nagpapaalam sa bawat isa, ibinigay ni Jack ang libro upang maalala siya ng prinsesa. Samantala, nakita ni General Fallon ang natitirang magic beans. Itinapon niya ito sa tubig at agad naman itong sumibol. Inanda niya ang kanyang hukbo sa paglusob habang ang mga beans ay nagsimula ng tumubo sa gilid ng lupa. Ang mga higante ay nagsimulang umakyat at tinulak pababa ang sto bago pa ito ganap na mabuo. Pinainom ni Jack ang kanyang kabayo at nakita sa refleksyon ng tubig ang mga pababang higante. Nagmadali siyang umalis upang pagbigay alam ito sa hari. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga higante ay nakababa na sa mundo. Sinabihan ni Jack ang monghe na patunugin ang alarma. Habang siya papalapit na sa hari at kay Isabel, nakita nila ang mga tumatakbong higante sa likod ni Jack. Ang lahat ay nagmadaling bumalik sa palasyo habang ang iba'y naabutan na ng mga higante at madaling napatay ang mga kawal. Inandaan ni Elmont ang hukbo sa loob ng kastilyo mula sa archers at sa mainit na lamis. Ang mga higante ay nasa likod lang ni Jack habang si Elmont naman ay naghihintay sa kanilang pagdating bago sindihan ang langis pandepensa. Nang makapasok ang hari, itinaas niya ang drawbridge bago pa makapasok si Jack. Nakahabol si Jack sa pagpasok sa huling sandali subalit nakasunod sa kanya si General Fallon. Pinagpapana siya ni Elmont at sa huli ay nakabitaw sa tulay at tuluyang nasunog sa langis. Ang ibang mga higante ay naghanda sa paglusob sa kastilyo ngunit si Fallon ay buhay pa pala sa ilalim ng tubig. Biglang tinapon ng mga higante ang dambana sa palasyo at hinatak ang drawbridge gamit ang mga hook. Inutusan ng hari si Isabel na pumunta sa kanyang silid at sindihan ang beacon upang balaan ng ibang kaharian. Sinabihan niya din si Jack na samahan ng kanyang anak. Nagawa nilang pigilan ang pagbaba ng drawbridge. Dumaan sina Jack at Isabel sa libingan ng mga maharlika at nakita ang puntod ni King Eric. Nang sila'y makarating sa royal chamber, sila'y may narinig na ingay mula sa ilalim ng sahig. Lumabas dito si General Fallon at sila'y napatakbo sa takot. Sinusubukan pa rin nilang pigilan ang mga higante ngunit unti-unti na silang nababawasan dahil sa mga itinatapong nasusunog na puno na gawa ng mga higante. Ang mga tao ay nagpaputok ng mga sibat at sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pag-asa ngunit patuloy na lumaban ang mga higante at sinira ang kanilang mga armas. Naaamoy ni Fallon ang prinsesa habang silang dalawa ay nagtago sa robe ng hari. Nahanap niya ang dalawa at sila'y tumakbo pataas sa hagdan. Sinira ni Fallon ang pader at sa huli ay nakuha si Isabel. Sinubukan siyang iligtas ni Jack ngunit pati siya ay nahuli nang akma niyang papatayin ang higante. Nang si Jack ay malapit ng kainin ng buo, inilabas niya ang tinatagong magic bean sa lakit at tinapon ito sa bibig ng higante. Ang bean ay nagsimulang tumubo sa kanyang tiyan at lumabas ito sa kanyang katawan. Siya ay nagkapira-piraso at namatay. Ang parte ng kanyang katawan ay tumilapon sa paligid pati na ang kamay na may suot na korona. Samantala, nagawang mahila pababa ng mga higante ang drawbridge kaya isinara ng mga tao ang metal na pintuan papasok sa syudad. Ang mga tao ay naghanda sa pagdating ng mga higante nang masira na nila ang pinto. Bigla nilang nakita ang pagtubo ng beanstalk mula sa palasyo. Sabay na binaba ng mga higante ang kanilang mga armas at lumuhod sa harapan ng mga tao. Biglang nagpakita si Jack na suot ang korona at hawak ang kamay ni Isabel. Maya-maya, si Jack ay makikitang binabasa ang katapusan ng kwento sa kanyang mga anak kung saan nakabalik muli ang mga higante at kinakasalan ng prinsesa ang farm boy prince. Ang mga bata ay nagtanong tungkol sa korona at nag-alala sa muling pagbalik ng mga higante ngunit sinabi niya sa mga ito na ang korona ay nasa ligtas na lugar. Makikita natin ang muling pagkabuo ng korona na sa ngayon ay naging ang kamukha ng Imperial State Crown. Ang korona ay makikita sa kasalukuyan bilang gabay sa mga estudyante kung saan ito nagmula. Ang lugar na pinaglalagyan ngayon ng korona ay sa Westminster Abbey sa London. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat, maraming salamat po.